we formally, oh, we Wow, formally formal pala welcome tayo. you sa season na we listen and we don't judge. We Hindi, just hindi give ko siya. comments. But we don't judge. Pero isang gabi, may nangyari. Lasing ako, nalasing kami. First pa lang, ang bigat. They don't trust enough their partners when it comes to their problems. Mapapaisip ka, all this time ba, may something ba kayo na parang tinatago nyo lang sa sarili ninyo, di ba? True! What if mangyari sa yung situation na? Let go Would you agad. still accept? Ililit mo. Hindi mo wala tinapos yung Hindi ko na question. wala lang tatawa, walang pag-uusapan. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Sabi ko, bakit parang walang bago sa'yo? Hello, Eh, chatters! Ang may bago sa akin. hello, chatters. Hello, chatters muna tayo. Hello, everyone! It's been like 2 months? A month? 1 month? 2 months? Almost. Almost Almost two two months. months. Okay, yung Yeah. sabi nating ilang breaks lang. Ano yung break natin? Dapat 2 weeks? 3 weeks. Three Three weeks. weeks. 3 weeks. Three Yeah. weeks to 2 months pala. Grabe, ang dami nangyari kasi sa amin. And True. unfortunately, hindi namin may kukwento sa inyo kasi nga, ang season na to is kwento nyo. So, abang na lang kayo sa next season kung ano nangyari sa amin. True. Hindi, pero Wala kamusta kayong ka? Ako, okay naman. Mm. Nag-enjoy ako sa vacation ko. Mm. And yeah, a lot of fun, a lot of time. Pero yeah, after the enjoyment and fun, medyo kinakabahan kasi there is some commotion here in Thailand between Oo nga. Cambodia. Yeah, and hopefully it will be ay naayos naman na nila actually na nagkaroon na sila ng pag-uusap. And hopefully Mhm. tuloy-tuloy na. And Oo, yun you, yan. how are Mm-mm. you? And malayo ka dyan, 'di ba? Malayo ka naman doon. Um, Malayo kasi nasa isla ako, but it's on our side. Parang Mm. kumbaga, eastern side kasi ako, eh ang Cambodia nasa eastern side. Pero Mm. yung tinitira naman nila, or yung binobomba nila, bakit naman yung term pala na tinitira? Yung binobomba nila, ano, malayo dun sa province ko. Kaya, well, hopefully, yun nga, sana hindi na magtuloy-tuloy para tumahimik ng mundo. Tumahimik ng mundo. Totoo, totoo. Kasi ganun din yung na-experience ko nung nagbe-break din tayo, no? Na sobrang grabe, anxiety talaga yung naramdaman ko. Pero ngayon okay na ako, okay na ang lahat. And katulad ng sinabi mo, sana okay na talaga, tuloy-tuloy na to. Behave na sana sila. Pero, siguro kaya Ayun. hindi ka nakapagpagupit kasi dun sa nangyari sa'yo talaga. Hindi, kasi iniisip ko, ano magpapagupit pa ako? Hindi, gusto ko kasi putulin to. Mawala yung buong color. Ah, Para black tas gusto mo ng bagong kulay. natural. Actually, gusto ko ulit kulayan, pero bago. Ayoko siyang, ano Okay. yun? Tabunan or takpan. Patungan. Patungan. Yes, patungan. Galing mo talaga sa mga ganyang terms. Ay, hindi naman natin kwento to, kaya wag na tayong magano ang dalawa dito. Galing ng So yun segue nga ah. mga chatters, sabi nga natin, iba ang season na to kasi hindi na namin kwento ang maririnig niyo dito, kundi kwento ng mga listeners or mga sharers natin. Mga Because chatters. mga chatters natin, di ba? Kasi nanghingi kami ni B ng mga kwento sa mga iba't ibang social media platforms namin. And may mga nakuha naman kaming mga magagandang kwento. Hmm. And yun, are you excited for the first story? Super, super excited. Kaya nga, ito na, we Wow, formally formal pala welcome tayo. you
sa season na ang season na ito ay we listen and we don't judge. We Hindi just hindi give ko siya. comments. But we don't judge. We don't We judge. don't judge. Okay. We don't Yes. judge. Kaya simulan mo na. Yes. Go na. Simulan ko na. Okay. Yung story, akong first na magbibigay ng story and I got this from Reddit. Pwede naman siguro natin sabihin yung platform. Sa Mhm. Reddit, nag-post ako doon and this is one of the stories na nakuha ko doon. And this is the story. Sabi niya, hello sa inyo. Hindi ko tunay na pangalan pero tawagin niyo lang akong Marco. I just want to share my story kasi sa totoo lang, ang bigat-bigat na sa dibdib. Everyday ko na lang pinapasan yung kasalanan ako mismo ang gumawa at hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. May asawa ko. Halos 7 taon na kami magkasama. At kung may taong masasabi kong naging tapat, naging matatag, at palaging nandyan, siya yun. She's not perfect, pero siya yung klase ng tao na kapag minahal ka, buo, wala nang tanong-tanong. At ako yung taong sumira sa tiwala niya. Hindi ko naman talaga planado, wala akong intensyon na manakit, pero isang gabi, may nangyari. Lasing ako, nalasing kami ng isang kaibigang matagal ko nang kakilala. Pero pareho kaming, napakatagalog naman kasi nito. Pareho kaming may pinagdadaanan, pareho kaming may kahinaan, sorry na naman. At sa gabing yon, nagpadala kami. Akala ko tapos na yon, isang malaking pagkakamaling gusto kong kalimutan. Pero after a month, may natanggap akong message. Marco, buntis ako at anak mo to. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mas nauna. Yung kaba, yung takot, o yung hiya. Parang biglang gumuhol lahat. Lahat ng plano namin ng asawa ko. Lahat ng pangarap, lahat ng tiwala niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Araw-araw kaming sabay kumakain, sabay natutulog, sabay tumatawa sa mga simpleng bagay. Pero sa likod ng bawat tawa ko, may tanong, kailan ko aaminin? Hanggang kailan ko siya lolokohin sa pamamagitan ng pananakit or pananahimik, sorry. Anong klaseng asawa ko kung pinapahirapan ko siya sa hindi niya alam? Gabi-gabi akong ginigising ng konsensya ko, lalo na kapag tinitignan ko siya habang natutulog. Tahimik, payapa, na hindi niya alam na pinipili ko pa rin itago ang sakit na ako rin ang may gawa. Hindi ko ito sinasabi para kaawaan niyo ako. Alam kong mali ako at hindi ko na kayang linisin ang sarili ko sa kahit anong explanations. Kaya siguro nandito ako sa website na ito kasi baka sakaling mabasa niya ito or ma-share ng mga tao sa paligid, baka sakaling dito ko masabi ang hindi ko kayang sabihin sa harap niya. Han, kung makakarating man to sa'yo, patawad. Hindi ko sinasadya pero alam kong hindi sapat yon. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong patawarin. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong tanggapin. Pero isa lang ang alam ko, mahal na mahal kita. At habang buhay kong dadalhin ang sakit na ito, ah, at habang buhay kong dadalhin ang sakit na ako rin ang may gawa sa iyo, sa atin at sa batang darating sa mundong to na walang kamalay-malay sa gulong ginawa ko. Kung aalis ka, naiintindihan ko. Kung hindi mo man ako kayang tignan, tatanggapin ko. Pero kung sakaling may puwang pa kahit katiting, sana kahit konti maramdaman mong nagsisisi ako at sana kahit hindi ngayon, makarating sa puso mo na totoo ang pagmamahal ko sa iyo at patawad ulit. Marco, dear Charo. Char. Marco, Marco, Marco. Wait lang. Ang first name ng fiancé ko, si ni Lester ay Mark. Iniba mo lang ba yun? Ikaw ba to? Ikaw Oo anong nga, letter no? sender namin? Charot lang, charot lang. Okay, ang bigat. First pa lang, ang bigat. First pa lang. Actually, marami namang kwento dito. Pero kasi, eh, inano ko na kasi, kinopy-paste ko na siya para hindi Mhm, ko na babasahin pa dun sa website. So, mhm, kung ano yung unang lumabas, di yun na siya. Yun na siya. mhm. Okay, so, Marami naman tayong nakuhang kwento, to be honest. Marami akong nakuhang kwento sa Reddit. Pero kasi, yung mga
kwento nila na shinare sa akin is yung hindi siya yung mahaba. Parang iniisip ko kasi pag sa podcast, parang hindi siya masyadong malaman. So Mm, kinuha ko lang yung mga malalaman talaga. Ito mm. parang ano na, sumulat na siya kay Charo Santos. Pero yun naman ako yun. Char. Pero So ano ano, masasabi mo sa kwento, yes. Mark? Una sa lahat, syempre, thank you for sharing the story, 'di ba? Ang lakas ng loob mo, tsaka ang kapal din ng mukha mo. Ay, joke lang. Joke lang. We Ay, don't ano pala, we judge. don't judge pala, we We don't just give judge. comment. Just take counts. Ang, nagulat ako sa revelation niya. Yung revelation na, alam mo yon, yung hindi lang between you and your partner, pero may darating na buhay, 'di ba? True. And walang True. nakakaalam kundi ikaw lang. 'Di ba? Alam At natin yung kung babae, gaano, syempre. oo, yung other party. Alam ko kung gaano, ay, hindi ko naman alam, pero parang alam lang natin na grabe yung bigat nun. Parang sobra siguro siyang nag-iisip ngayon. Pero at least aware siya na kasalanan niya yun, karma niya yun, kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon. 'Di ba? True. Parang sinabi naman niya na, oh, kasalanan ko naman to. Ganon. Ayun. Oh. Tapos, na ano lang ako kasi may question lang ako na na masasabi mo ba talaga na mahal mo yung tao kapag nagkamali ka ng isang beses na gano'n? Kasi 'di ba, as per sa kwento niya, parang pagkakamali lang yun, naman yun ng isang gabi. 'Di ba? Lasing siya, Mm. ganyan. Ano yun? But Masabi mo it bang mahal but it niya? really happens. For me, para magkaroon siya nung lakas na loob na sabihin yung kwento niya ito, I think mahal niya yung tao. Kasi talagang shinare niya eh. Mm. Parang naging open siya sa public na nagkaroon siya ng kasalanan at tinatanggap niya yung kasalanan niya. So it means that ano talaga siya, nagre-regret siya dun sa ginawa niya at na mahal niya pa rin talaga yung babae. 'Di ba? Kaya yung dun sa last part nga ng message niya is like kung matatanggap niya pa ay basta may paraan pa yun. Mm-mm. Ako yung nagbasa pero hindi ko alam. Basta yung sinabi niya na yun, kung makakarating man sa puso mo ay hindi man ngayon makakarating sa puso mo na totoong pagmamahal ko sa'yo. Na parang yeah, it's real. Mahal niya pa rin yung tao. It's just that he made some mistakes. Some mistakes na mahirap burahin dahil may nabunga yung pagkakamaling yon. Hindi ba parang mas dinadagdagan niya yung kasalanan kasi up until now, hindi pa rin siya naging honest, parang hindi pa rin siya umamin. Kasi 'di ba Well, minsan actually, we don't... pag Oh, prolong mo pa yung kasinungalingan, 'di ba? Secret, 'di mas... ba? Yung Ay, secret mo, mas parang um, mas nadadagdagan yung kasalanan mo eh. Kasi kapag may confrontation na, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? May mga ganon na na tanong na manggagaling dun sa asawa niya. Oh my gosh. well, actually, hindi ko naman alam kung baka umamin naman na siya ngayon kasi this was like 1 month ago pa naman, di ba? Mm, So baka naman nagkaroon na siya ng lakas ng loob. But still, I got your point na oo nga, kasi pinatagal niya pa. And mm, we don't know kung ilang buwan naman na yung babae din kasi yung sa kwento niya hindi naman niya sinabi. So yeah, but hopefully, di ba, inamin na niya kasi mas masakit tanggapin kung mas matagal mong tinatago yung mga bagay-bagay. Di ba? As a person who experienced betrayal from my partner, masakit yon na yung malaman mo yung mga sekreto from other people pa kasi 'di ba sabi niya doon na kung dito kung doon niya man mababasa or malalaman yung mga yon, sana mapatawad siya. mm, Masakit yun kasi it's from other people, hindi from your prior partner na inaasahan mo na sanang maging honest sa'yo because you mm. are honest all throughout the relationship, di ba? So yun. Pero balik Parang, tayo dun sa sa mga unang part niya na bakit kasi hinayaan niya na mapunta siya sa ganong situation.
na magkaroon siya ng one night stand. Alam mo yun? True. Di ba? Ano kaya? Though Parang it does happen, sige, sige, continue. hindi, pag mga ganun bang situation, kunwari, ano ba yung setup na sinabi niya? Like, inuman, one-on-one ba sila or parang Inuman. in madami? Wala, hindi na siya Feeling ko sinabi. madami, pero Tawagan may mo nga siya problema daw. ngayon para charot. Para masagot tong katanungan natin. Hindi, ano? Ah, nag-inuman daw sila. Siguro with friends, pero siguro silang dalawa lang yung may problema dun sa mga magkakaibigan. Sinabi niya ba yung problema niya? Kung anong problema? Like, problema niya sa Yun nga, wife niya? hindi niya sinabi yung problema. Hindi niya yung Ah, shinare. Kung sana shinare niya, kung problema niya sa wife niya, edi may pwede tayong background na, okay, kaya nila kasi nagawa kung kasi, may, normal na problema, bakit hindi niya inayos? Parang kung hindi yung wife niya yung problem niya, kung outside, bakit hindi yung wife niya yung parang unang pinuntahan niya or parang karamay niya, 'di ba? Pero kung yung wife that's naman yung true. problema niya, parang pwede nating masabi na merong ano tawag doon, motive talaga na Mm. 'di ba sa matlokohin siya for that night or magloko siya sa ibang babae, ganyan, 'di ba? Yeah. At saka Babalikan kita, Marco, ikaw. Hindi mo sinishare ang buo. hindi, at saka yung sa matagal na ng kaibigan yun, tapos parang biglang may nangyari sa kanila. Parang mapapaisip ka all this time ba, may something ba kayo na parang tinatago nyo lang sa sarili ninyo, 'di ba? True. 'Di ba? True, Tapos true, biglang true. nung nagkaroon na ng chance, nung na, biglang may nangyari. 'Di ba? Mapapaisip ka Mm. din eh. Huwag kang ano dyan. Hindi kami nagja-judge, We're just giving a comment. Comment lang naman. Pero, it, sa akin naman my point of view is, nangyayari naman kasi talaga yun na yung pag kunyari, yung lasing na lasing yung lalaki at babae, there will come some instances na yung init ng katawan or yung tawag ng laman na sinasabi is lalabas. But it doesn't validate yung ginawa ni Marco. Kung sana totoo na lang yung pangalan mo, Marco, para talagang direkto sa sayo. Yung ginawa ni Marco na parang niloko niya yung asawa niya, di ba? Kasi kung talagang, kung gaya nga ng sabi mo kanina, na kung hindi naman pala ang problema niya is about sa wife niya, then he should have seek comfort from his wife, di ba? Or his partner. True. Kumbaga. Ba bakit kailangang manloko? Char. Nandito na naman tayo sa mga manloloko. Hindi, pero hindi ko rin mag-gets. Bakit nga ba talaga ginagawa yun ng mga ibang tao, no? Na they don't trust enough their partners when it comes to their problems, or may na-experience kaya sila sa mga partners nila na ini-invalidate yung feelings nila. That's why hindi na nila sinishare yung mga feelings, yung mga problems nila sa mga partners nila. And instead sa partners nila, i-share na lang nila sa iba kasi yung iba could give the validation of their feelings. Bakit kaya? Bakit kaya Ako nangyayari dun, yung ganun? nag-agree ako dun sa second na sinabi mo. Might be na parang na-invalidate siya before. Na kunwari nung lumapit siya, nung pinakita niya yung weakness niya dun sa partner niya. Ganun, parang question or parang hindi masyadong, alam mo yun, parang binigyan ng pansin Hmm. na yung problema ko. Parang, sige, wag ko na nga lang ilabas to sa kanya. Parang, baka mas maging problema pa o kaya parang baka i-shrug off lang na parang, wala yan, hindi yan problema, parang gano'n. Or you're just creating drama, baka sinabihan siya ng gano'n. Or ayaw niya ipakita yung weakness niya dun sa wife niya. Gano'n. Ang hirap niyan kasi mag-wife Pero niya, ibig sabihin kasal na sila, di ba? yes. So parang And sa san, Pilipinas pa man din, hindi ano tawag dito, hindi ganun kadali ang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Pero sana kung mabilis lang. So, yung babae magiging free siya, di ba? From that burden na binigay sa kanya ni Marco. Eh hindi. Pagdadaanan pa nila ang annulment, ang tagal-tagal na proseso.
So instead na makakamove on na yung babae, hindi siya makamove on dahil dun sa nangyayari sa kanilang dalawa, di ba? Another thing, sana wala silang anak. Sa true. Kasi Sa 'di true. ba, parang Es, 7 years um, na sila. Ano ba? Na-share ba niya yun? 7 years na sila. May sinabi ba siya? Or matagal na silang kasal? Basta gano'n. Pito. Tama. Halos 7 years na years. kami dalawa. Oh my gosh. So Kung may baka may anak isa na sila, syempre siguro. hindi lang siya nag-betray dun sa wife niya. Sa mga anak Wife din niya. niya. Pati Diba? true. Oh my gosh. Kaya kayo mga chatters, kayo if ever man na may problem ang partners nyo, pakinggan nyo sila. Or if ever man na may problema kayo, sa partner nyo kayo tumakbo, hindi kayo tumatakbo kung saan saan. Mm. Yun nga eh, Diba? sana in the first place Kasi, hindi niya pinunta yung sarili niya sa sitwasyon na ganun. Para wala siyang problema, di ba? that's true. And in the first place, when you enter a relationship, you should be vulnerable to that person. Di ba? Mm-mm. Na wala kang tinatago because that person will be the one to help you in solving your problems, di ba? And as a partner naman, you also have to accept that vulnerability ng partner mo para naman para naman hindi na siya maghanap ng comfort sa ibang tao, di ba? Because yun naman kasi talaga yung essence of relationship, di ba? Helping each other and understanding each other. Not just love, or whatever you're doing outside love. Diba? Mm. And looking forward naman sa future, na parang sinabi niya doon na if ever na mapatawad siya, 'di ba? O what if pinatawad siya? Ngayon, meron din naman siyang sinaktan din na babae at magiging anak. Kasi hindi na niya yung Mm. pinipili, 'di ba? Parang kasalanan, True. kumbaga. Parang sinabi niya sa mundo ngayon, nakasalanan yung ginawa. Nakasalanan yung bata, though it's a blessing. Bata. Pero kasi yung term niya at sa situation niya ngayon, siguro nasa utak din niya na kasalanan to, ganun. So, kung patawarin man siya ni wife, on the other side, meron siyang nasaktan din, di ba? At may another broken family na naman. Mm. Di ba? Well, Ikaw, actually, for me, ang understanding ko naman doon, based from the story, feeling ko mm, alam naman ng babae na na yung guy is may asawa. So, naiintindihan naman siguro. Parang gusto lang niya sigurong ipalam kay Marco na nabuntis siya, na mm. kanya yun, di ba? Ay, wait lang. So, Speaking of kanya yun. Sure ka paano ba, niya nalaman? Marco? Oo nga pala. Sure ka ba, Marco? Well, kahit hindi ka sure, kung hindi man sa'yo yun, may ginawa ka pa rin na, kalokohan. Kasalanan. Pero i-sure mo din na Yeah, sa'yo yun, di ba? true. Kasi Dapat may assurance. kung nagawa ni girl yun sa'yo, ano, sa isang iglap na nalasing lang kayo, ayoko naman mang-judge, pero baka, alam mo lang, baka nagawa niya Baka rin. may iba Oo, sa may iba. iba din, 'di ba? Or check mo rin yung background niya kung meron ba siyang boyfriend, 'di ba? Mhm. Or That's true. dinidate, 'di ba? Consider mo din 'yun. Baka may gusto lang talaga Eh, siya sa'yo, kaya siguro pinunta ka niya. Ay, nako, ang daming conclusion. Tama na nga. ganun talaga. Ganun talaga kasi we base our comments from our experiences, di ba? Mm, Though, both tayo naman kasi wala naman tayong anak, but the people around us experience that situation, di ba? Na, mm, nabuntis, whatever. So yun, sa akin, ang feeling ko naman, hindi naghahabol yung babae. Parang pinaalam lang niya. Kasi mm. wala namang nabanggit si Marco doon na ginugulo siya or parang pinipilit siyang aminin maging sila, di ba? So parang feeling ko naman tanggap ng babae 'yon na they won't be together. Nagkamali lang talaga sila, ganun. Nagkamali lang talaga sila. Well, Well, sa lahat naman ng hopefully. pagkakamali, kailangan mo talagang magi accountable sa mga consequences, ganyan. Kaya, yun ang dapat mong gawin. Hindi mo man hiningi yung advice namin, pero bibigyan ka namin. No,
Tsaka gusto ko lang sabihin na kahit na pagkakamali yung bata, kung hindi man maamin ni Marco dun sa asawa niya, yung yung batang yon, buhayin mo, di ba? Kasi Mm. andun na eh, nandun Responsibilidad na. mo pa rin yun eh. Kahit balibaligtarin mo yung Yeah, mundo. that's Responsibility mo yung bata. bata. Mm-mm. Hayaan mo na si Mark kung magsabi sa asawa niya. Problema niya Mm. na yun. Pero ikaw ang problemahin mo ngayon, paano mo bubuhayin yung anak mo ng 9 months dyan sa tiyan mo. Diba? Yun mo Ah, na ang yours. isipin mo ngayon. Mm. Mm-mm. Okay. Yes. Diba? Kasi S- syempre, baka naman maisip nitong babae na ipa-abort. Kasi syempre, kasalanan nga, sabi ni Marco, diba? Na pagkakamali lang yun nangyari sa kanila. But they have to be responsible. Na kahit na pagkakamali yun, buhay na yun eh. Kahit na, Yeah. kahit na ano lang siya. Kahit na fetus pa lang siya. Diba? Mm-hmm. So ang question ko is, May question what pa siya. if? Okay. What if? Oh. What if? Di ba 7 years na kayo? What if? Tayo na, parang nag-usap kayong dalawa, tapos inaamin nyo na sa akin to, ah. Hindi, What hindi. if? Hindi siya to. Myself. What if? What if? What if mangyari sa yung situation na to? Ah, let go Would you agad. still accept? Ililit to. Hindi mo wala tinapos yung Hindi ko na sinabi. question Wala ko eh. lang tatawa. Walang pag-uusapan talaga. Sinabi pa lang niya na nakabuntis ako. Shh. Alis. Ganon. Yun na. Ayoko nang maraming discussion. Naiiyak tuloy ako. Hindi, pero naiintindihan ko naman the point of view of ng mga babae. Kasi syempre masakit talaga yun. Oh, wait lang kasi, Na-betray na. ako ha. Hindi pa naman kasi kami kasal. Kaya parang ang bilis ko lang magdesisyon na ganon. Diba, hindi Mm, pa naman kami kasal. So parang, hindi na. Maghanap na lang ako ng iba or wala na lang, diba? Pero kasi, syempre kapag nalaman ni wife yun, diba? Baka kasi patawarin din niya, diba? marami. Oo, Oo, kasi, marami. Lalo na kung may anak din naman sila. Diba? oo, Pero pag ikaw yung naka-experience ng gano'n, wag na. Diba? no na. Pwede, paano pagkasal kayo? Pagkasal kami, pag walang anak, no na din. Pag may anak, Pero pag baka may hindi ko anak, sure. Tatanungin ko yung anak ko, ano ba? Walang sariling desisyon. Hindi ko alam kung anong ano eh. Kasi hindi ko alam kung paano. Kasi 'di ba ayoko magkaroon ng broken family as much as mm, possible. Ganon. Pero kasi given na meron ng, ano mo, may iba na, broken, para sa akin, broken na rin yun. So parang, i-weigh ko na lang siguro kung anong mas broken. Alam mo yun? hindi, at So, saka ano din, ayoko din na may ka-share. sa true, sa Ayoko true. din. Pero, at saka pagkasal na kasi kayo, tapos may anak, iisip mo kasi yung kapakanan ng anak mo lang. Hindi na yung ikaw. Pero, ang mahirap naman dun sa situation na yun is yung nagdududa ka na sa asawa mo all the time. Kasi may nagawa nga siyang mali. And parang sa tingin mo, sa lahat na lang ng oras, may ginagawa siyang kamalian na. Di ba? So Mm. parang yung may bago, may malaking pagbabago na mangyayari sa relationship nyo. If ever man, na umamin siya na ganun. Di ba? Eh di ba nga, sabi nga nila, pag na-discuss natin to before na, kapag nagpatawad, baka pag ikaw, na wife, pag pinatawad mo na siya, dapat kalimutan mo na rin yung mga nakaraan. Pero ang hirap nga naman, di ba? Ang dali lang sabihin, pero Mahirap. pag sa actual, alam natin mahirap. Pero ganun dapat kasi talaga kapag pinatawad mo na. Else, True. hindi na talaga yun mag-workout. Kapag every time na parang praning ka na sa lahat ng ginagawa niya, every time na may issue kayo, yung nabobrought up lagi yun, parang better na mag-break na lang kaysa stay, pero ganun lagi yung pinag-aawayan, lagi yung topic. Alam mo yun? Pero ang problema kasi dun sa problema nga na shinare niya nung lalaki is yung may bata. So kahit na anong gawin mo, kahit gusto mo makalimutan yung kasalanan, hindi mo makakalimutan kasi merong buhay na nagpapa
Alaala sa'yo. nagpapaalala sa iyo nung kasalanan na nangyari na kasalanan na ginawa niya sa iyo, di ba? Ay, Hmm, ng partner mo. So, mahirap hirap. nga rin talaga yung situation. Mahirap talaga. Sana, sana mapatawad pa rin siya ng asawa niya. At sana Ah, talaga? Gusto mo maging mapatawad mature. siya? Gusto mo mapatawad siya? Gusto ko, kasi parang sincere naman siya dun sa kwento niya. Parang sincere naman siya. Hmm. Ako ang Gusto ko lang sana, silang maging responsible dun mm. sa dun sa nangyari sa kanila. Ako ang sana ko is pag nalaman to ni wife, talagang sana yung ano, sana makayanan niya emotionally, psychologically, ganon. And yung decision niya sana hindi sana talagang pinag-isipan para hindi lang para sa ngayon, kung hindi para sa future niya din. True. Ganon. Lalo na kung pipiliin niya yung asawa niya. Di ba? Na Mm-mm. patawarin yung asawa niya. Kasi syempre, gaya ka ng sabi natin kanina, hindi naman natin alam kung may pamilya na rin sila. Eh kung tatanggapin niya pa rin naman yung asawa niya at iisipin niya pa rin yung kasalanan, di parang wala din lang yung pagpapatawad na nangyari. Di ba? Ito yung ano ito yung mga, 'di ba, meron tayong kasabihan na what you don't know won't hurt you, 'di ba? Pero ito Yes. yung mga Yes. bagay na hindi dapat na itago. Itago. Kasi, oo, 'di ba, parang, ay, grabe mo naman siyang sinaktan mo na, pinagmukha mo pang tanga. Yung mga ganong level na, kung hindi niya sasabihin. Kaya sana, Marco, sabihin mo na, sana magkaroon ka ng lakas ng loob, yung mas malakas na loob. At saka, since makapal naman yung mukha mo, dahil Na-share mo na nagloko eh. ka, na-share mo na rin naman, mas nakapalan mo pa ulit yung mukha mo na masabi sa kanya in her face na talagang sorry ka, nagkamali ka, diba? Nagkamali And ka. whatever na decision niya, irespeto mo, Yes, because it will be her decision, not your decision. not Kung your decision. ano mangyayari sa relationship niyong dalawa. Kasi nga, you have to adjust kasi ikaw ang nagkamali. Yes. Kahit na sabihin natin na mahal niya talaga yung wife niya. Kung di siya kayang tanggapin ng wife niya after that, then so be it. You have to move on with your life, diba? Ayun. Yun. So napakabigat naman ang kwento natin sa unang episode. Oo, pero ang daming insights na, alam mo yun, may kahit na mahal mo yung isang tao, pwede ka pa rin talaga magkamali. True. I actually, the situation, I mean the story, nangyari sa mga kakilala ko. Na, yeah, yung may mga kakilala ko na ganun yung family setup nila. Mm-mm. And tanggap nung legal wife. Siguro hindi naman tanggap, but ano na lang, tawag doon, tolerate, inolerate na lang ng asawa niya, nung wife yung ganong situation. Huwag lang mawala yung asawa niya dahil mahal Huwag niya. lang mawala yung asawa niya or masira yung pamilya nila. Di ba? Okay. Kanya-kanya naman kasi Parang, talaga tayo ng kanya-kanya. ano Pero eh. looking, looking back sa situation na nangyayari sa kanila, it seems like sobrang bigat nung effect. Mm-mm. Effect, yeah. Yung effect dun sa wife. Kasi syempre yung husband masaya siya sa nangyayari kasi Siyempre, both siya both nagbe-benefit. both family accepts both family yung accepted yung situation nila. Mm-mm. But for me, feeling ko hindi ko kakayanin yung ganong situation for me as a child of my mom. Parang hindi ko kakayanin. Actually, may mga pinagdaanan rin naman kaming pamilya, but it's been so long. It's been so long. Pero noon, nung kabataan naman namin, nangyari din naman yon sa family namin. But
nung bata pa naman kasi ako, hindi ako makapag-isip ng mabuti kung it paglalaban ko ba yung pamilya namin or what. But Mm. siguro pag andun na ako sa situation, pag nangyari man yung situation na yun sa edad kong to, I would I would encourage my mom to live my dad, diba? Para naman sa peaceful Oo. Yun naman yung living. mahalaga But of eh. course, it Yung depends din peace. naman dun sa mom mo, diba? Kasi you will just give advice, but it's her decision kung gusto ba niyang tanggapin or not. Mm-mm. Diba? Siya naman magdadala nun eh. Kumbaga. Siya na magdadala ng burden na yun. But for me, I would just say that it's better to live than to suffer in that situation. So yon mga chatters, sana Mm. naman na nasayahan kayo sa first episode namin na kahit medyo malalim yung mga Tagalog ng sender na to at hindi ko masyadong mabasa ng mabuti. At hindi naman kami marunong pala mag-storytelling. Sorry. Hindi ako marunong, Ikaw lang. actually. Eh, joke. Uh, Biglang let's hinamon. Joke wait. lang. Let's wait on the second episode, chatters. Ayun. Uy, Nakikita thank you, natin kung paano Marco. kagaling si B sa mga storytelling. Yes. Storytelling. Charot-charot. Thank you, Marco. Kasi kahit papano, ito yung napili mong platform para ilabas yung secret mo. Ayun. And sana makatulong kami na ma-reveal sa kanya yun. Sana alam mo yun, ma-reach si wife. Married si wife. Though, nakakaano naman. Oh. Nakaka, nakakalungkot kung mangyayari man yun. Na magagaling pa sa amin yung confession note mo na yun. Ikaw na lang magsabi, wag mo na kami idamay pa sa Para ma-reach din yun, yes, follow nyo kami sa Yes, aming mga syempre. Para ma-reach socials. yung wife. Yes, yes. Para ma-reach yung kwento na to sa wife niya. I-follow nyo kami, chatters, sa aming social media. The Group Chat Podcast with ABC sa Mali! Facebook. With BNB! BNB. Oh, yeah, yeah, yeah. Bago na po! Sorry. Nagbago na po pala kami. Nagbago na po kami. Pero ang Siyempre, new aming logo is the season. same for new Mm-mm. season, new us. New us! So yun, follow nyo po kami sa aming mga social media, sa TikTok, sa Spotify, sa Facebook, and sa YouTube. The Group Chat Podcast with BNB. Yung B, tapos letter N, tapos B. B and B. O, diba? Ang galing. BNB. Ang galing, diba? Bread, bed and breakfast po talaga. BNB. BNB, Yes, yes. yes. Thank you so Mm. much. And next Thank you time so much, again, chatters. tandaan Yes. nyo, we listen and we don't judge. Yeah. Kaya We just magpadala na give kayo ng stories comments. ninyo. Bye, chatters. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.